Good morning po! Good morning! Hanggat maaari, ayoko na yan kasi nakapokus ako sa apo ko. Almost 5 years so ako hindi nakaka-dalo dito. Kaya nakita ko lahat halos bago. Pero anyway, isi-share ko lang sa inyo yung husband ko. Siguro ang iba, nandito pa naman. Alam nila yung naging experience ko sa husband ko. Kasi yung husband ko, since 2003 may sakit na siya. Pero dahil sa medyo bata pa siya, kaya-kaya pa niya. Hanggang sa dumating ang 2006, eto na, labas-pasok na siya sa ospital. Hanggang sa dumating ko ang March, last week of March, inatake na siya. Ngayon, hindi ko alam kung ano yung papainom ko sa kanya kasi maraming namuurin ako na painom sa kanya. Pero lalong lumala. Hanggang sa isang araw, nakita ako ng kapitbahay ko na meron siyang grape seed. Noon, grape seed pa ang niya. Eh di, pumasok siya sa isipan ko, punta ako sa kanya. Ano po yun, mga March 30 ata po yun. Punta ako sa kanya, sabi ko, when, bigyan mo nga ako ng grape seed. Sabi niya, ay ate Cora, wag na yan. Meron tayong dito, bago lang dito sa Valenzuela. Sabi ko, ano yun? Goji. Sabi ko, sige, bigyan mo ako kasi yung asawa ko talaga. Ano na siya, yung lungs niya, butas-butas na. At the same time, may mga bukol na. Ang sabi nga ng doktor, maghanda kami ng 100,000. Eh, sabi ko, haba pa bang buhay ng husband ko? Eh, ayoko pa ako mabyuda. Siya mo ang anak ko. Ako nga pala si Cora ko from Valenzuela, 59 years old. Eh yan, kumbaga, rinab ko na, wala nang tanong-tanong kung magkano. Kasi syempre, talagang grabe na yung mister ko. Eh, sabi nga, pag hindi raw mabuksan, ano yung makuha yung pinakapuno na bukol, hindi na raw, kumbaga, mga ilang years na lang, mga 1 year, 2 years, gano'n lang. Eh, ayun mo pang mabida. Kaya yun po, talagang nag-pray ako. At yun nga, pumunta ako dun sa anak ng kapitbahay ko. Yun ang binigay sa akin na goji. Pagdating ko dun sa bahay, sabi ko sa husband ko, tayo ka, meron ang papainom sa'yo. Sabi niya, ano na naman yan? Sabi ko, hindi, subukan natin. Kasi, sabi ng kaibigan ko, okay daw ito maganda. So, pinainom ko siya. 30 ml. Aba, nasarapan siya. Tsaka medyo okay ang pakiramdam niya. So, painom ko na naman siya kinagabihan. Yung kinagabihan na yun, natakot ako kasi inatake ko siya ng ubo. Grabe, akala ko matitigong na yung mister ko. Kasi nakita ko siya, ang bilis niya papunta sa CR. Dami yung lumabas na plema sa kanya. So, paglabas niya sa CR, sabi niya, ay, Cora, ang sarap ng pakiramdam ko. So, sa madaling salita ho, nakatulog na siya ng masarap. Hanggang sa nabukasan, kumbaga, tinignan ko siya, nakangiti na siya sa akin. Kasi yung mister ko, magmula mo magkasakit, suplado, hindi mo makausap na lagi masungit siya. Pero dahil po sa goji, ayun, kumbaga sa kagustuhan ng husband ko na lumakas siya, mauubos yung, mawala lahat yung problema, lilaklak niya ito. Eh, diabetic ko siya, bigla ko siyang bumagsak. Itawag ako sa kaibigan ko, ano ba ito? At ano ba, akala ko ba okay ito? Sabi, hindi, ano ba ang ate? Eh, diabetic siya. Sabi, ay, huwag mo na, isa muna natin. Eh, yung husband ko, sabi ko, huwag lang muna ikaw mag-inom. Eh, nung kinagabihan, sabi ko, gusto ko uli uminom. Sabi ko, kunti-kunti lang muna. So, sa madaling salita po, sumunod ko siya. Hanggang po sa naka-recover siya for almost 9 days. Nung ika-9 days po niya, sabi niya, Cora, alam mo, ang sarap ng pakiramdam ko. Kaya lang, meron ako kakaibang naramdaman. Sabi ko, ano yun? Diba birthday mo naman ngayon? O ano ba yun? Pwede tabi ka sa akin? Alam! Yung tulog, nagising lahat. Kaya salamat sa Panginoon dahil ang goji. Ngayon, buhay pa rin yung husband ko. Kaya, yay! pakaganda ng goji. At yung sa June naman, yung anak ko naman na nagkaroon ng diferensya din yung lungs. Pero dahil yung sa June,
Sa yung pinainom sa kanya, turo sa akin ni Noel, ita 60 sa umaga, 60 sa gabi. So yun ang ginawa ko. Alam niyo po, nakawalong buti yung anak ko. Gumanda ang pakiram, tumakas ang katawan niya at the same time tumaba siya. Yun lamang po, maraming salamat. Yay! Tama,